Magandang hapon po. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay yung may kinalaman po sa oral arguments na nangyayari ngayon sa Supreme Court of the Philippines. Ang oral arguments po roon ay patungkol po sa unprogrammed appropriations. Para malaman ninyo, ano ba talaga ang unprogrammed appropriations? Tapos sasabihin ko kung ano ang issue at kung paano tayo ninanakawan nito na kailangan na talaga ang tulong ng Supreme Court na magdesisyon ng Supreme Court na pagbawalan na yung tinatawag na unprogrammed appropriations. So, magandang hapon kay Helen Bagyo, kay Andrea Guico, mayapagat panapon, si Helen Bagyo, Naimbag Malim. Pagkatapos si Agent Double. Good afternoon, Dr. Toto. I'm listening from Winston-Salem, North Carolina. Okay. So, ganito po yan. Una, siguro wala pa tayong audience. Siguro mag-wrap up muna ako kung ano mga balita sa ngayon. Una, ang gusto kong balita, i-ano ko ito mamaya. I-vlog ko ito mamaya. Handang-handa na sila talaga. Pinadala na yung sulat ng sabpina o yung utos ng House Justice Committee na para papuntahin yung kriminal na sinungaling na si Madriaga, Ramil Madriaga, para daw magtitistigo laban kay Sara sa April 14. So ang ititistigo ni Ramil Madriaga ay base sa kanyang butas-butas na sinumpaang salaysay. Saan ka makakita ng sinumpaang salaysay na mismo kanyang mga sinabi ay nagkontra sa isa't isa? Pangalawa, yung kanyang mga sinabi ay walang detalye. Pangatlo, hindi ka panipaniwala kung sa totoong buhay sapagkat po ang kanyang mga sinasabi, kagaya nito, na naghatid daw siya ng isang duffel bag na pera na mga 33 hanggang 35 million ang laman at dinala yun, hinatid niya daw sa kaninong tao. Hindi niya pinangalanan kung sino. Ang unang sinabi niya na pinahinatiran niya ay yung mayor ng Laguna. Ang tanong, bakit hindi mo pinangalanan kung sino ang mayor ng Laguna na yan? Number 2, tapos sinabi niya na ibinigay daw niya sa tauhan ng mayor ng Laguna. Sunod naman ang tanong, pera po ang dinadala mo ay 35 million po ang laman. So sinong tao po ba ang magtitiwala ng 35 million sa tauhan ng mayor na tinutukoy mo na siya ang inutos sa'yo na padalhan ng pera? Pangatlo, inutos lang sa iyo ang pagpadala ng pera. Bakit hindi ka naniniguro na hindi mawala at hindi mapunta sa hindi tama ang patunguhan ng pera? Number 4, hindi mo pinaliwanag bakit binigyan ka ng ganung katinding tiwala. Mismo kapatid sa kapatid. Walang nagtitiwala ang kapatid sa isa pang kapatid na magpapahatid lamang ng pera kahit 100,000 lang. Hindi na, marami po magkakapatid nagkakaawayan sa pera lang. Kahit 10,000 lang. Tapos ito naman ipapakita mo na sobrang tiwala sa iyo. Unang-una po, dagdag na hindi maniniwala, unang-una po, Vice Presidente si Sara. Alam ni Sara na siya'y madadali. Papayag ba siya na magpapadala ng pera sa taong hindi niya lubos kilala? Hindi mo naman binanggit kung paano mo siya lubos na paano nakuha ang tiwala ni Sara Duterte. Bakit siya ibibigay? Di dapat kay Bungo na lang niya ibibigay. Dapat kay Bato na lang niya pinadala. Di ba? Kahit nga si Colonel Raymond Dante La Chica na tauhan ni Sara Duterte sa Vice President Security Group at si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco ay bakit hindi sila ang dapat naghatid ng pera? Ang perang ito, tinutukoy mo na ayon lang sa iyong tingin ay nanggaling sa tinatawag na confidential fund. So, yan po iilan sa mga butas
na mga binabanggit sa affidavit ni Ramil Madriaga. Of course, pwede natin titignan para magkahiya-hiya ka kung ano, paano mo ipaliwanag. Kung gusto mo talaga, that is despite the fact na illegal po yung ginawa ng House Justice Committee na magpapatawag ng mga testigo. Okay lang sana siguro kung hindi kayo mag-hearing-hearing o kung ano man, dapat sana kung magpatawag kayo ng testigo, ladies and gentlemen, dapat sana magsimula muna kayo sa tingnan nyo muna yung affidavit. Kung walang butas-butas, okay. Kung may mga detalye, okay. Ang pinaka-problema ko rito ay walang butas-butas. Nagkukontra-kontra. Pangalawang kinwento na hindi ka paniwala sa buhay ng tao ay yung uutusan ka na maghatid ng pera papunta doon kay Attorney Raymond Monsayak, nakaklase ni Sara Duterte sa College of Law sa San Sebastian. Na pagkatapos, kinwento mo na doon ka lang sa pintuan, nagsinyas lang sa'yo si Attorney Monsayak. Hindi mo sinabi kung kilala ka ni Attorney Monsayak. Nagsinyas si Attorney Monsayak, dalhin mo sa taas yung pera. 33 hanggang 35 million ang laman ng duffel bag. Ganun lang ba kasimple yun? It's another impossibility. So, nagtataka lang ako dito, bakit i-entertain ng House of Representatives yung ganong klaseng butas-butas na affidavit? Baari siguro, binigyan muna nila ng pagkakataon si Ramil Madriaga o ulitin mo yung affidavit mo. Detalyahin mo, ibigay mo mga detalye para namin malaman kung magsasayang lang kami ng oras sa iyo o hindi. Dapat ganun ang pinaka-fair na gagawin ng Justice Committee. So ngayon, anong klase pagtatanong? Expert ba yung mga congressmen? Naging politiko yan, hindi naging unang beses, naging trabaho ng abogado. Kahit yung mga abogado niya, mga congressmen, hindi po sila abogado. Ang trabaho, sanay sila mangungurakot. So sino bang kurakot ang magaling magtanong sa testigo? Wala. Sunod, sabihin ni Ramil Madriaga, naghatid daw siya ng isang 80 million na pera sa kotse, sa Vios na kasasakyan. Ipinarada doon sa loob ng Office of the Ombudsman. Paano mangyari yan? Hindi ba istrikto ang Office of the Ombudsman? Ano yung pinakita niya ID na authority na pwede siyang pumasok sa compound ng Office of the Ombudsman? Sobrang istrikto yan. At tapos, ipinarada mo lang kung saan mo gusto maparada. Tapos, iiwan mo yung susi sa gulong, sa kaliwang gulong. Parang gusto mong palabasin, yan ang pamamaraan ng mga sindikato. Pagkatapos, sasabihin mo, paano ka pinaniwalaan unang na ikaw maghahatid? Dami namang tao na pwedeng utusan. Kaya butas-butas, dapat inayos mo na yung affidavit mo bago tatanggapin yan. So, ibig sabihin, bakit tinanggap ng mga membro ng House Committee on Justice? Isa lang ibig sabihin, gusto lang nila talagang yariin si Sara na hindi parehas ang laban. Next, inutusan daw siya na mag-deliver ng pera galing doon sa confidential fund doon sa bahay ng pamilya Santiago. Hindi mo malamang binabanggit kung sino sa mga Santiago ang pagdadalhan mo ng pera doon sa Jordan Plains Subdivision sa may Caloocan o Quezon City. Hindi mo binabanggit. Ibig sabihin, another issue naman yan. Alam mo, yung mga bagay na yan, pag ikaw ay inutusan at kung totoo po yan, Mr. Ramil Madriaga, yan mga bagay na kahit alisin mo sa akin ang lahat ng mga cellphone ko, kabisado ko ang mga pangalan ng aking pagbibigyan ng pera. At may ipaliwanag ko kung bakit ako ang pinagkatiwalaan na mag-deliver ng pera. Pagkatapos niyan, sino pang dinelibera niya? Nag-deliver siya sa mayor ng Laguna. Nag-deliver yung pangalawa kay Attorney Monsayak. Nag-deliver ng pangatlo sa pamilya Santiago. May deliver pa siya pang-apat kay Attorney Monsayak. Oh. Wala lahat po pangalan ko sino. Nagtataka na lang ako sa Kongreso kung bakit gano'n sila
Ganun ka, ginagagalaitin, nagigigil pa. Okay? Okay, tama na po muna yan. Mamaya natin pag-usapan naman. Kaya balik tayo sa appropriations and program appropriations na pinag-uusapan. So ladies and gentlemen, ang basahin ko na lang message lang. Ang unprogrammed appropriations po ay isang pundo na ginawa ng ating House of Representatives at saka Senado na kasi kada taon obligado sa ating Constitution na magsasagawa sila ng programa ng pundo para sa susunod na taon na pagbabasihan kung paano gagastahin, saan gagastahin, para mabibigyan ng sweldo yung mga mamamayan ng pamahalaan, para mabigyan ng sweldo ang mga justices, mga fiscals, mga judges, lahat-lahat, mga sundalo natin mabayaran. Hindi po sila mababayaran kung walang tinatawag na appropriations. Unang tawag dyan, appropriations. Kung tawagin natin sa layman's language, ang tawag dyan, budget. Budget. Pampamilya, mag-asawa, magkano pera natin? Magkano ang gagastusin natin sa sunod na taon? Sabi ng asawa. Ang sweldo ko mahal ay ano lang 100,000. So ang ating kuryente kada buwan tumatakbo sa 20,000. Ang ating gastusin sa tubig tumatakbo 1,000 kalahati. So 1,500. Ang ating pagkain sa bigas ay every week bumibili tayo isang 25 kilos. So that is 1,500. So times 4, that is 6,000. So 1,500 times 2, for every 6,000. So ngayon, may mga ulam pa tayo. Every day na mamalingkit tayo, 1,000. So times 30 days, dapat 30,000. So diyan po ang pagkagaya rin pag-budget sa bahay, ang pagbabudget sa ating bansa. So, kung magbabudget po ang bahay, lahat po na dinesisyon na ng mag-asawa ay doon na sa susunod. Hanggang sintabo niyan, araw-araw binibigyan ni Mrs. si Mr. ng pamasahe, pangkain, habang pumupunta sa trabaho, pabalik. Eksakto na lang yan. So, ginagawa yan araw-araw. So, kung minsan nakakatipid, makisakay sa mga kasama, o laking savings na, pambili na ng load. Tuwang-tuwa naman si Mr. niyan. Ganun po ang budgeting. Ngayon, sa buhay ng kahit sinong pamilya, meron bang pamilya dito nang babudget para sa mga bagay na na hindi nila alam kung kikita sila o hindi? Meron ba sa inyong pamilya diyan? Halimbawa ganito, Madam, kung pagbanalo tayo sa loto, bili tayo ng kotse. So nakalagay unappropriated fund, unappropriated unprogrammed appropriations. Wala po. Ibig sabihin, ang unprogrammed appropriations ay budget para sa pamahalaan na hindi pa alam na pamahalaan kung may darating na pera o wala. Kaya nga nilagay sa unprogrammed, first and foremost, ay walang pundo na pangtustos. Ngayon, ang batas sa konstitusyon natin nag-uutos sa Section 25, Article 6, nagsasabi na walang batas na maipapasa na gagawin siyang budget law kung lalampas ito sa halaga o amount na sinabi ng ng Pangulo kung hanggang saan ang kaya na kikitain ng bansa sa susunod na taon. Although hula din yan, pero nakabase yan sa history. Kinita niya, 5 trillion, kaya natin kikitain 5 trillion. So, ito namang mga programa ko, may suggestion ng President. Ipapasa ngayon sa House of Representatives. Ang House of Representatives, may power sila kung palitan nila o aprobahan o hindi aprobahan o i-modify o basta sa limit ng hindi lalampas ng budget na sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Kung sundin yan, wala na sana tayong problema. So pagkatapos ng House of Representatives, ipapasa sa Senate. Ang Senate naman, maaring bagbaguhin pero kailangan hindi lalampas sa perang sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na hanggang dyan nang kikitain natin. So pagkatapos niyan, magiging
para magsigo-sigo kasi magkakaiba ngayon ang produkto ng House of Representatives at saka Senado. So magkikita sila sa isang committee na kung tawagin ay Bicameral Conference Committee. May representative mula sa Senado, may representative mula sa House of Representatives. At pag sigu-siguin nila, mag-agree sila na iisang version lang ang gagawin. At pag maaprubahan nila kung isang version, ibibigay na ngayon sa kamay ng Pangulo at pipirmahan ng Pangulo kung gusto niya ayon sa kapangyarihan sa saligang batas. Ngayon, kung merong mga bagay doon na ayaw niya, mga item, pwede niyang i-X, tanggalin. Pagkatapos niya mapirman ng Pangulo, magiging budget na bago mag-January 1, dapat ready na yan. So pag January 1, 20, kung ano man taon, ay iyon na ang susundin na budget. So, nangyari po yan. Sa mga budget po kasi, ang nangyayari ay kung sa loob ka lang, may mga number one na paborito ng mga congressmen, grabe, at pati mga senador, pero mas matindi ang congressmen, ay yung mga infrastructure projects. Kasi ang haba kasi ng tuwang para kumita sa mga proyekto, lalo na proyekto ng kalsada, pwede sabihin na kumita sila dyan. Imbis na 5 simento, uh, I am wish. you are wish. Okay. May kapo ko. Spider-Man. So, ngayon, ang haba ng puwang. Simento, kalsada. Sabihin natin kalsada lang. At 50 kilometers na kalsada. So, sa compute, bago naging kalsada yan, nagdisenyo po muna ang Department of Public Works and Highways ng mga engineers. Nagdisenyo. At pagtapos disenyo, pinag-aralan pa nila at nakipag-usap sila sa National Economic Development Board at nakipag-usap sa Bureau of Internal Revenue para malaman kung magkano kinikita. At mag-usap din sa Bureau of Customs para malaman kung magkano ang mga kinikita. Kaya para mas maayos, ang lahat ng proyekto na gusto gagawin ng DPWH ay pinapasa doon sa Department of Budget and Management na siya naman ngayon mangangalap ng mga detalye patungkol sa kita kung aprobahan niya yung pundo. So usually, 50 kilometers, babudgetan. Oy, 5 million per kilometer. So 5 times 5, that is 250 million ang gastos. Ngayon, kung gano'n, 250 million, ibig sabihin nakikita mo, ang totoong budget ay may mga plano, may computation ng kung saan ko kukuha ng pundo, at may computation kung anong mga benepisyo makukuha. Ilang bahay bang dadaanan yan, ilang mga bayan ng dadaanan, anong mga benepisyo, ano bang klase mga produkto dadaan dyan, yan ang mga pinagplano. Ibig sabihin, lahat po ng proyekto, dapat lahat ng pundo na item sa ating budget ay dapat pinag-aralan. Kapag pinag-aralan, ang resulta dyan maayos. So ngayon, ang problema lang, pumasok naman sa kukutin nito mga congressmen natin. Kikita tayo yan. Kikita tayo yan. So nangyari, para kumita, anong gagawin? Ang budget na 5 milyon kada kilometro ay imbis na budget halimbawa, imbis na sabihin natin is 2,000 na, okay, 5,000 na sabihin natin 5,000 na bag na simento ang gagamitin para matibay. Dapat mayroong bakal sa ilalim para matibay. Anong gagawin nila? Yung 5,000, gagawin nila 1,000 na lang. Tapos yung budget, pundo para sa 4,000 na kinuha nila, ay anong paghati-hatian nila? Si Congressman, number 1 dyan. Si District Engineer, kumukuha dyan. Si Regional Engineer ng DPWH, kumukuha. May papunta pa dun sa Secretary. So, ganun po yan. Lahat ng politiko, makikisawsa din ng mayor, gobernador, siyempre hindi papayag. Pero pinakamalaking kupit dyan ay si Congressman. Diba? Congressman Hernandez? Ganun sistema nyo? So, because of that, nasisiyahan ngayon ang mga congressman. Lumalaki pangangailangan kasi lumalaki na ang bilihan ng buto. Kailangan makikita sila ng malaki makapaghanda pag susunod na eleksyon. Marami silang bala panlaban sa eleksyon. Tutumbahin nilang katunggali nila sa pamamagitan ng pera na hawak nila sa bulsa.
So, ganun yan. Over and out. Ilang taon na nakalipas. Ngayon, naging mas matalino congressman natin. Nakapag-isip ng tinatawag na hindi na lang program funds, program appropriations. Dati, hanggang appropriation lang, kung anong pondo na nakalagay, doon na lang sila lalaro sa nanakawin nila. Ngayon, lumalaki ang pangangailangan. Nakapag-isip sila, unprogrammed appropriations. O ngayon, sasabihin, bawal yan kasi sa Constitution, Section 25, Article 6, nag-uutos na bawal magpundo, gumawa ng pundo na sobra pa sa pera na inilaan ng Pangulo. Sabi ng ibang matatalino, walang problema yan. Walang problema yan. Anong gagawin natin? Gagawa tayo ng ibang pundo, ibang budget na maraming flood control, pero sabihin natin wala pang pundo. So tawagin natin unprogrammed appropriations. So unprogrammed flood control projects. Wala pang pundo. Paano ngayon yan? Magtatanong ibang kasama, relax ka lang, relax ka lang. Kami na bahala, sabihin ng mga grupo naman ng presidente. So, ngayon, natuloy ngayon. Ngayon, ang ginawa nila, inaprubahan nila ang budget, hindi lang yung budget na mga gagawin at mga sweldo ng mga opisina, gastusin sa bawat opisina, kundi nagdagdag pa ng mga flood control projects na dapat ipasok. Kung limitado ang pera, dito sila ngayon lalaro sa unprogram. So ngayon ang gagawin nila, sige, magprograma tayo na may pondo. Tapos, gagawa din tayo ng mga proyekto na unprogram. Tapos, para mapunduhan, ang gagawin natin, ilagay natin, gumawa diskarte para maipalusot natin, ito naman ay may kondisyon. Ipapatupad lamang kung mayroong sobrang pera na collection, number 1, collection sa buwis. Number 2, kung may sobrang kita sa mga hindi sa buwis, kundi sa mga dividendo galing sa SSS, GSIS, Pag-ibig, ano pa bang ibang mga insurance commission, sa Central Bank, sa Land Bank, sa Development Bank of the Philippines. So kung may sobra dyan, stock dividends, ibabayad siya, doon natin kukunin ng pundo. Next, saan pa iba pa? Doon tayo sobra na kinikita sa PAGCOR, kukunin din natin. Sa kikitain sa mga kung ano mga sukal, pasok din. So sabi niya, hindi pa rin sapat. Ano nangyari? Ay, hindi. Ang gagawin natin, kung may savings naman ngayon, ang mga government corporations kagaya ng PhilHealth, kukunin natin ang savings. Ganon din ang PDIC, Philippine Deposit Insurance Commission. Kaya ang nangyari, pinunduhan nila, kihan nila, kasi mayroon naman daw sila pagkukunan ng pondo. Pero nilagay nila kondisyon, yung 3 kondisyon, at may pang-4 pa na kondisyon. Itong iba, kung may mautang tayo sa bangko, yun gagamitin dyan. Yan po, reality. Yan po ang ginagawa. Ang tanong na lang, ladies and gentlemen, tama ba yun? Naaayon ba sa ating konstitusyon? Ang sagot ko dyan po, hindi po. Kasi ang nangyayari, plunder na po yan. Pinapalawak nila ang lalaruin nila para kumita pa ng husto. Kasi habang tumatakbo ang panahon, lalo na ngayon, di ba hindi nyo ba napapansin? Kung sino ang nananalong gobernador ngayon, ay hindi na siya mapapalitan halos kasi nasa puder na siya. Sa kanya didirekta papunta yung mga unprogrammed funds na kikitain nila. Yan po ang salot sa ating bayan. So, ibig sabihin po, pag nasita natin itong unprogrammed funds na ito, unprogrammed UAs, unprogrammed appropriations, ay mababawasan ang political dynasty. Saan ba nahuhubog at lumalakas ang mga political dynasty? Sa mga pera na kikitain. At saan sila kumikita ng pera? Doon sa mga unprogrammed appropriated projects kagaya ng flood control. So, okay. So, ibig sabihin, ano ang mga constitution provisions na nilabag nito? Number 1, balik tayo doon sa Section 25, Paragraph 1, na sinasabi na walang anumang mga budget ang ilalagay kung susobra na sa pondo na inaprubahan ng Pangulo ng Pilipinas. Or hindi pwede dagdagan ang ating mga budget
na mas masobra pa sa pundo na sinuhestyon ng Pangulo. Bakit ganon meron sa ating konstitusyon? Sapagkat po, nakalagay din po sa Section 22 ng Article 7 na pagkatapos na magsuna ang Pangulo ng Pilipinas ay iniutos sa kanya ng konstitusyon na magsumiti ng budget kung tawagin National Expenditures Program. So NEP o NEP. At ibibigay sa House of Representatives. At nakasaad dito na kailangan ilalagay niya ang budget kung magkano at anong mga programa ang gagawin niya. Kasama na siyempre dyan, yung mga lahat ng opisina ay dapat may pondo. Lahat ng empleyado ay dapat may sweldo. May allowances, lahat-lahat. At lahat kung ano man ang, kung may gera man, may confidential funds, contingency funds, o yan, lahat yan ilalagay. Pero sa condition nito, dapat ay may ilalagay na kung saan ang source ng funds. At ilagay din kung ano ang pagkukunan ng mga existing na mga buwis o revenues kung tawagin. So, yan po ang nakalagay. So, ngayon, just to illustrate to you, para sabihin nyo hindi ako nagpe-fake news, ipakita ko ngayon ang provision ng batas. Ito po ang proviso ng batas. So, yan. Kita nyo, Section 22, yung may asul na highlight. May highlight. Yan po yung proviso ng batas. Kung basahin mo, the President shall submit to the Congress within the 30 days after the opening of every regular session. Itong opening, ito magsusuna siya. As the basis of the General Appropriations Bill. A budget of expenditures, and importantly, sources of funds. So, ibig sabihin, kung walang source ng funds, wala ring source ng funds ang unappropriated, ang unprogrammed appropriations. Di ba? Logic lang. Kaya kung tinawag mo unprogrammed appropriations, wala kang source. At kung walang source, labag sa Constitution kung ilalagay mo pa. Yan ang unang batas na nilabag nitong unprogrammed appropriations. At remember, ulitin ko, itong unprogrammed appropriations, ito po yung naging palabigasan o gatasan ng mga politiko natin, lalo na yung mga congressmen, lalo na si Dinand Hernandez. Ha? Nung ikaw, si Peter Miguel, noon, ganun din, di ba? Nung siyang congressman sa South Cotabato. Pero lahat without talking to them, imaginein mo na lahat ng congressman, party list man o hindi. Ganon po kung magnakaw. Akala mo mga santo kung magsalita. Jervil Lucarit Luistro? Walang eyes kung wala ni speaker. Walang akap kung wala ni speaker. Walang katay kung wala ni speaker. Grabe ka, Jervil Lucarit Luistro. Pag nanakaw, ang nakakahiya sa inyo na mga kasapi ng House Justice Committee, lahat kayo ay gusto nyong tanggalin si Sara sa akusasyon na nagnanakaw si Sara. Kayo nang umaakusa, mas matindi kung magnakaw. Paano ngayon? Anong sitwasyon? What moral authority do you have to insist on that? Ganun lang po, simple ang tanong. So, ano pa bang ibang sitwasyon na dapat tingnan natin? Sinasabi ko na ginagamit lang ito na pagkakitaan ng mga congressmen. So, ibig sabihin, ang tinatanong na lang natin ngayon ay ano ang mga batas na nilalabag. So, anyway, nakikita naman yung argumento ko, may mga argumento ako na wala sa argumento ng mga abogado na nagsampa ng reklamo na kung saan andoon sila sa Supreme Court sa ngayon nagdidebate. Yung Section 1, Section 25, Paragraph 1, binabanggit din nila doon. So, ngayon, may isang nagbanggit doon, si Attorney Butch Abad, nabanggit niya, hindi pwede na magkaroon ng unprogrammed appropriations sapagkat po inuutos sa Section 22, Article 7, na ang presidente, ang isusumiti niya na proposed budget
ay dapat may source of financing. So kung unprogrammed appropriations, walang source of financing. So, unconstitutional, labag sa konstitusyon. Ganun lang po kasimple. Ngayon, gina-argumento nila, flexibility daw. Kailangan may flexible sila. Kasi kailangan din daw ay minsan mayroon ko ano mga binabanggit nila. Kung minsan may mga dapat na proyekto na nakalaan, kumbaga nakaabang na lang. At kung may pundo at kailangan din yon, so ina-argumento nila na ito po ay a matter of policy. Policy ng mga katalinuhan ng mga political officers natin. Sino ba mga political officers natin? Ang mga political officers po ng bayan ay yung mga hinalal ng bayan. Number 1, presidente. Number 2, vice-presidente. Number 3, mga senador. Number 4, yung mga congressmen. Sila nag-uusap kung anong polisiya, kung anong susundin nila. Ang tanging limitasyon lamang sa kanila ay kung ano nakasabi sa Constitution. Kaya lang, yung mga nakasabi sa Constitution ay pilit nilang, kunwari lang, on a hindsight, kunwari hindi nila alam. Para kasi sa kautusan ng kanilang damdamin na nag-uudyok ng apoy na kumita ng pera para sa kanilang bulsa. Kaya, hindi mo ba napansin? Bakit si Governor Johnny Pimentel, na gobernador dati, bakit po Johnny Pimentel? Ano po ang negosyo mo na meron ka na ngayon mga sports car na halaga halos 1 bilyon at meron ka pang nagpagawa ka pa ng garahe ng mga sports car at ang halaga 1 bilyon din? Saan ang galing ang perang yan? Huwag mo sabihin sa akin na may negosyo ka na ganun kalaki ang kinikita. Mr. Ace Barbers, Mr. Matugas, lahat po kayo. Lahat, hindi ko lang mababanggit sa dami ninyo. Puro kayo mga ulupong. Sa totoo lang, na kwento. Ang mabibilang ko lamang sa daliri ko ay yung mapaasahan ko ng mga congressman, si Igay Eres. Yan, maasahan ko yan. Iba, wala na. Si Laila de Lima, nakatanggap naman ng pera mula sa mga 18 sundalo. Na binibigay sa kanya doon sa tuwing may meeting siya, kasama si Father Flavio Villanueva, kasama yung mga investigador ng International Criminal Court. Doon binibigay sa kanila sa Townhouse number 8 tsaka Townhouse number 9. Tapos tatanggi-tanggi pa, mag-deny-deny para kasi Trillanes, malakas ang tapang tao na mag-deny. Totoo naman, huling-huli na. Ang pinaka-only way na gagawin niya, magsampa ng kasong perjury. So, anyway, sinasabi ko lang ganun yan na gusto ko maintindihan ninyo kung ano nangyayari sa ating bansa. Ang unprogrammed appropriations. So, ano pang ibang nilabag na batas ito? Ang iba pang nilabag na batas ito, sinasabi nila, kasi kailangan din, may tinatawag na parang special appropriation daw yun. Na kailangan kasi may mga tulay dyan, nakaabang, kung dumamay kita tayo, anong gagawin? So, iyan ang katwiran nila, policy daw. Political decision. Kasi binubuto kami ng tao, hindi na kami ibubuto ng tao kung yung mga ibang bagay hindi namin magagawa. So ano yun? Kung special appropriation yun, bawal din. Bakit? Tingnan natin, ipakita ko sa inyo yung appropriation sinasabi ng special appropriation. That is Article 6. Ito, ipakita ko yung batas. Mismo Constitution, papakita natin. Ito. So, nakita ninyo, ito po ang Section 25. The Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall be prescribed by law. Okay. Wala na tayo dyan. Sinasabi lang yan na hindi pwede lampasan ang halaga na binigay ng Pangulo na hanggang dyan lang ang pera natin na pagkagasiyan. Sinabi dito sa Section 4, paragraph 4 ng Section 284 at 25. Sabi niya, a special appropriations bill. So, ibig sabihin, kung mag-unprogram funds ka, ibig sabihin, tantamount to gumagawa ka ng bagong budget. At pwede mong tawagin na special appropriations bill. Yan. Kung special man, ang inutos ng Constitution shall specify the purpose
Sasabihin para saan ito? Next, at kailangan suportado ng pundo. Saan kukuha ng pundo? Kaya kung nag-uutos po ang ating konstitusyon na lahat ng batas patungkol sa budget na gagawin ay kailangan may pundo, ibig sabihin po, bawal magsagawa ng batas na mga proyekto na walang pundo. Ayun ang tawag ko pinakamagandang definitions, translation sa Tagalog ng unappropriated, unprogrammed appropriations. Walang mga proyekto na walang pundo. So, bawal na bawal po. So, at least, confident ako na nakikinig kayo sa akin, naintindihan na ninyo. So, ulitan ko, i-follow up ko sa inyo kung anong nangyayari sa debate sa loob ng Supreme Court. Okay? Magtatawag na lang ako. Agent Double, good afternoon, Dr. Toto. I'm listening from Winston-Salem, North Carolina. Tapos si Andre Guico, natawag ko na, Helen Baguio. Tapos si Edgar Nacion. So si Teofilo Ramirez Jr. Shout out, sir, from Imar, Jeddah, Saudi Arabia. Wow, mga kapwa natin Pilipino dyan sa Saudi Arabia. Mag-ingat kayo. Pero sa tingin ko, malayo naman ang gera sa inyo eh. So, Lorna Agustin Akabanban. Hi, Toto. Watching from Cabuyao City. I'm from Mindanao. Oh, maayong hapon kay Lorna Agustina Kabanban. Tapos, Ronron Ruda. Sir, may proposal si Agent Morales at Clarita Carlos na wala raw si Ading. Ganun ba? Yan mo muna, importante muna, budget muna tayo. So, ang aking anak, si Maria Alexandra Tugas. Magandang hapon, Dr. Toto. Okay, Virgie Piquero, proud ang Congress kay polluted sources si Madriaga. Tapos, Bernard Magtibay, ano po ang mangyayari kapag naging unconstitutional? Ang mangyayari po, maraming pwede mangyari. Ipasauli sa kanila yung mga pundo na ginasta doon sa mga unprogrammed appropriations. Alexandra Tugas, sana all na-deliver ng maleta. So, Dennis Kausing, Sanis Alan, Kape na Boss Toto, Elvera Simana. God bless you more, Dr. Kausing. Na-educate mo ang mga Pilipino. Salamat po. Rico Dalangin Ricoleto, maayong hapon, sir. Dr. Toto Kausing, kaya natin to. Yes, plunder na yan. Milenes G, maayong Palis, Engineer Tirador, Happy Easter. So, Ivan Serbo, maayong hapon, Toto. I'm from Tacorong City. Yes, I thought you have already seen each other. Maria Alexandria Togas, good afternoon po from Pasig City. Alberto, gumagawa talaga ng paraan ng mga kabatang politiko. Pera lang ang makakwarta. Ampit, tapos si soothing and meditation. Kaya dapat sa paggawa ng budget ay kailangan ilagay palagi nila sa kung gaano karaming maleta ang ihanda. Diyan po napupunta yung mga pera. Diyan ang galing pera sa maleta. Tapos kaya dapat sa paggawa ng budget, nabasa ko na po. So, jobs, dapat makulong sila. Sana kasi ang easy mabilis umaksyon. Henry Amboy, have a good day. Dr. Toto Kausing, watching from Cagliari, Italy. Buongorno. Sam Russell, na-late ko sa live ni mo, attorney. Maayong palis. Okay. Maupay nga kulop sa mga waray-waray. Joffrey, hi Katoto, ano ang kaparusahan kapag nilabag ang Constitution? Ito po, depende sa kung ano. Pwede pa natin sila kasuhan ng plunder at the same time kasuhan natin sila ng tinatawag na misconduct. O di si Bongbong Marcos, yan ang isa sa kaso na binasura lamang. Yan yung tinatawag na impeachment. Eduardo Besas, Attorney Toto, shout out watching from UK. Ingat po kayo dyan. Sana matapos na ang pagnanakaw sa government. So, Capricorn, December. Yung Ghost Project ni Sandra Marcos. Sandra ba? Kasi sa Maharlika Highway, Sok Sargent. Oh, nakita, pinalabas ko na. May budget sa 200 plus million mula sa Marvel, sa Coronadal hanggang Jensen. Matagal na hindi naman nasisira yung kalsada doon. I'm proud to say that our highway from Coronadal to General Santos City ay grade 1 pa lang ako. That was in 1972. Ginawa na yan. Hanggang ngayon po ay hindi pa nasira. Yan ang matindi. Gawa po yun ng South Korean company na Hanil. Sa panahon
Kasi yon pag hanil, kontrata na yon, ibig sabihin loan na pinautang na sa South Korea. So walang magawa si Marcos Sr. Hindi niya pwede salihan na para nakawin naman ang pundo. Kundi mismo South Korean contractors ang gumawa. So Evita Iskandler, Kausing, hello mga kamag-anak, no? Debot Remix, hello host. At sa lahat, tapos si Yasmin, Doc, wala pa pong live coverage ang oral argument. Ngayon, meron kanina po. Napanood ko ng iba. Tapos Alberto Andor, watching from Milan, Italy. Doc Toto, ingat lagi. Arlene Dones, Sir Toto, ang gapa, di mo saba. Naabot na si Bangag. Naot. Rolando The Divas, watching from Washington, D.C., USA. Tulips, handsome. Nandyan ka na naman, kalbo. Puro ka magdanakaw. Okay. Paki-like lang po at babalik ako. May gagawin na ako ng panghanap buhay.